Noong taglagas ng 1996, si Isabel Isa Reyes, 23 taong gulang, ay bigla na lang naglaho sa gitna ng katanghalian habang patungo sa isang job interview. Ang araw-araw na pamumuhay ng kanyang pamilya ay malagim na gumuho. Ang kanyang kapatid na lalaki ay parang nababaliw na naglibot sa siyudad at walang tigil na nagdikit ng mga poster. Sa loob ng 7 taon ng impyernong iyon, ang laging nasa tabi niya, tahimik na nakikiramay at kasamang lumuluha, ay walang iba kundi ang kanyang bayaw. Isang mapagmahal na pamilya na nanguna sa paghahanap sa nawawalang kapatid. Ngunit pagkalipas ng 7 taon, ang trahedyang ito, na inakalang mananatiling isang hindi malulutas na kaso magpakailanman, ay hahantong sa isang nakakakilabot na pagbabago sa isang lugar na hindi kailanman inaasahan. Isang nakakatakot na salitang binigkas ng lalaki sa kanyang panaginip habang katabi ang bago niyang asawa, at isang kupas na litrato na natagpuan sa isang lumang kahon mula sa isang mahigpit na nakasarang aparador. Sa loob ng 7 taon, habang kasabay na naglalakad ng kanyang kapatid at nagdidikit ng mga poster ng nawawala, ano kaya ang ginawa ng mga kamay na iyon kay Isa? Ang demonyong nagsuot ng perpektong maskara ng pamilya at umarte sa loob ng 7 taon. Ang karumal-dumal na mukha na itinago ng pinakamabait na bayaw sa buong mundo. Ngayon, ilalantad natin ang katotohanan. Bago magsimula, matutuwa ako kung mag-subscribe kayo at i-like ang video na ito. Paki-comment naman sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. Babatiin ko kayo isa-isa. Kung gayon, simulan na natin ang talaan ng kaso. Noong araw na naglaho si Isa, napakaliwanag at napakalinaw daw ng langit ng taglagas sa Malolos, Bulacan. Ang Oktubre sa Malolos ay panahon kung saan ang mga uhay ng palay ay yumuyuko na at ang samyo ng mga bulaklak ng krisantemo ay lumulutang mula sa iba't ibang eskinita. Sa panahong iyon, ang 23 taong gulang na si Isabel Reyes ay lumabas ng bahay suot ang kanyang mga sapatos na may takong. Si Isa ay nakatira sa bahay ng kanyang ate sa Malolos. Lumipat siya mula sa kanilang tahanan sa Angeles City, Pampanga noong tagsibol ng taong iyon. Habang naghahanap ng trabaho, nakitira siya sa bahay ng kanyang ate na si Elena Cruz at ng bayaw niyang si Jose Joey Cruz. Sinasabing si Isa ay isang taong hindi gaanong nagsasalita at napakamaalalahanin. Ayon sa salaysay ni Elena sa Pulisya Kalaunan, si Isa ay isang taong laging nagmamasid sa sitwasyon. Kapag inihanda ang pagkain, hindi siya kailanman nauuna sa pag-upo at laging kusang loob na naghuhugas ng mga pinggan. Noong taglagas ng taong iyon, nakatakdang mag-interview si Isa sa isang maliit na kumpanya ng kalakalan sa Malolos. Kahit maliit ang kumpanya, ang pagkakataong magtrabaho bilang isang office staff ay angkop sa kagustuhan ni Isa. Ang araw ng interview ay noong Setyembre 24, Huwebes, sa umaga. Gumising si Isa ng alas 7 ng umaga ng araw na iyon. Matagal siyang tumayo sa harap ng salamin habang kinakain ang 2 nilagang itlog na inihanda ng kanyang ate. Nakasuot siya ng beige na jacket at brown na sapatos na may takong. Ang kanyang bag ay isang itim na shoulder bag. Kalaunan, matagal daw na naaalala ng kanyang ate ang itim na bag na iyon. Aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Umuwi ka kaagad pagkatapos ng interview, ha? Oo, uuwi ako agad pagkatapos. Iyon ang huling pag-uusap nilang dalawa. Umalis si Isa ng bahay bandang 8:04 ng umaga. Ang lugar ng interview ay halos 20 minuto lang ang layo kung sasakay ng bus, kaya sapat ang kanyang oras. Ngunit may nangyaring kakaiba. Ang taong namamahala sa kumpanya ng kalakalan kung saan dapat mag-interview si Isa ay nagpatotoo kalaunan. Walang dumating na nagngangalang Isabel Reyes noong Setyembre 24. Hindi siya dumalo sa interview. Nang kumpirmahin ng pulisya, walang anumang bakas na nakarating si Isa sa kumpanyang iyon. Lahat ng 3 empleyado sa opisina ay umiling at sinabing walang aplikanteng may ganoong pangalan ang dumating sa araw na iyon. Kung gayon, saan naglaho si Isa? Sa loob ng 20 minutong biyahe, sakay ng bus mula sa bahay hanggang sa lugar ng interview. Saan man sa pagitan ng mga lugar na iyon, ang mga bakas ni Isa ay biglang nagtapos.
Unang nakaramdam ng kaba ang kanyang ate na si Elena bandang 2:00 ng hapon. Dahil sa umaga ang interview, inaasahan niyang babalik ito bago man lang magtanghalian, ngunit wala siyang natanggap na anumang balita mula sa kapatid. Noong una, inisip niya na baka kumakain lang ito mag-isa sa labas para ipagdiwang ang kanyang job interview. Dumating ang gabi, pero hindi pa rin umuuwi si Isa. Sinabi ni Elena sa kanyang asawang si Joey ang kanyang pag-aalala bandang 8:00 ng gabi. Hindi pa umuuwi si Isa. Nag-isip sandali si Joey at sinabi, baka may nakipagkita lang na kaibigan sa kung saan, ngunit lumipas ang hating gabi at hindi pa rin bumabalik si Isa. Noon lamang napaiyak si Elena. Kinabukasan ng umaga, dumating ang kapatid ni Elena na si Miguel Reyes at kasama ang bayaw niyang si Joey. Nagtungo sila sa istasyon ng pulis. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong mabilis kumilos ang mga pulis sa mga ulat ng pagkawala ng isang nasa hustong gulang, hindi tulad ngayon. Noong 1996, kapag ang isang nasa hustong gulang ay umalis sa sarili niyang paa kung huhusgahan na walang kinalaman sa krimen, madalas na ipinagpapaliban ng ilang araw ang mismong pagtanggap ng ulat. Sinabi raw ng pulis na nakausap nila, baka sumama sa nobyo niya at nagtanan. Minsan, may mga ganyang kaso sa mga kabataang babae. Nang marinig iyon, mariin daw na ikinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamao. Sa buong panahong iyon, tahimik lang ang bayaw niyang si Joey. Nakaupo sa silya ng istasyon ng pulis, magkasalikop ang mga braso at nakatitig lang sa labas ng bintana. Iyon ang naaalala ni Miguel kalaunan. Noong mga sandaling iyon, wala pang nakakaalam na ang katahimikan na iyon ay hindi dahil sa kalungkutan. Nagsimulang seryosong kumilos ang pulisya 3 araw matapos maiulat ang pagkawala. Noong 1996, wala pang dedikadong investigador para sa mga nawawalang tao sa Malolos City Police Station. 2 detective ang humawak sa kaso ni Isa habang sinisingit ito sa pagitan ng iba pa nilang mga kaso. Ang una nilang sinuri ay ang lugar ng interview. Personal na nagtungo ang mga detective sa kumpanya ng kalakalan sa Malolos, ngunit pareho pa rin ang sagot, hindi dumating si Isa. Kung gayon, wala ba talagang interview sa simula pa lang o may nangyari bago siya makarating sa lugar ng interview? Nagsimula muna ang pulisya sa pagtatanong sa mga kalapit na lugar, ang daan na nilakaran ni Isa mula sa bahay hanggang sa hintuan ng bus. Kumatok sila sa bawat pinto. Nagtatanong kung may nakakita sa kanya. Doon lumabas ang unang testimonya. Mula ito sa isang matandang babae sa isang tindahan ng papelerya malapit sa hintuan ng bus. Sinabi ng matanda, noong umagang iyon, may isang dalaga na nakatayo sa harap ng hintuan ng bus. Nakasuot ng beige na damit at may dalang itim na bag. Pero hindi siya sumakay ng bus. Sumakay siya sa isang kotse. Parang may sumundo sa kanya. Nag-focus dito ang pulisya. Nang tanungin kung anong uri ng kotse, sinubukan ng matanda na alalahanin. Puting kotse. Sedan yata o ano, hindi ko sigurado. Lalaki ang nagmamaneho. Puting sedan, lalaking driver. Iyon lang ang lahat. Kung iisipin kung gaano karaming puting sedan ang tumatakbo sa Malolos noong panahong iyon, nakakahilo. Batay sa testimonya na ito, ginawa ng pulisya ang kanilang pangunahing linya ng investigasyon na posibleng sumakay si Isa sa kotse ng isang tao at sinimulan nilang hanapin ang may-ari ng puting kotse na iyon. Gumawa ng sariling poster ang kapatid ni Isa na si Miguel 4 na araw matapos ang pagkawala. Nagprint siya ng litrato, mga katangian at contact number ni Isa at idinikit ito sa iba't ibang lugar sa Malolos. Sa mga hintuan ng bus, sa mga poste ng kuryente, sa mga bintana ng supermarket, kasama niya ang bayaw niyang si Joey. Magkasabay silang naglakad at nagdikit ng mga poster gamit ang pandikit. Kalaunan ay sinabi ni Miguel, noong panahong iyon, napakalaking tulong na kasama ko si Joey. Pakiramdam ko, noong mga panahong malapit na akong bumagsak, nandyan siya sa tabi ko para suportahan ako. Hindi niya alam noon kung gaano kapait ang magiging lasa ng mga salitang iyon sa hinaharap. Hindi naman naging walang kabuluhan ang mga poster. Pagkalipas ng 3 araw, may isang tawag na dumating.
Galing ito sa isang empleyado ng gasolinahan sa direksyon ng Doña Remedios Trinidad DRT. Sinabi niya na naaalala niya ang mukha ni Isa sa poster. Noong umagang iyon, may pumasok na puting sedan. May isang dalaga na nakaupo sa passenger seat. Parang kamukha niya yung nasa litrato. Agad na nagtungo ang pulisya. Ang gasolinahan na iyon ay mga 20 minuto ang layo mula sa bahay ni Isa kung sasakay ng kotse. Ngunit ito ay nasa ganap na kabaligtaran ng direksyon papunta sa lugar ng interview. Nangangahulugan ito na ang puting kotse na sinakyan ni Isa ay hindi patungo sa lugar ng interview kundi sa ibang direksyon. Sinubukan ng pulisya na alamin ang plaka ng kotse, ngunit sinabi ng empleyado na hindi niya napansin ang plaka. Ngunit may isa pa siyang bagay na naaalala. Yung lalaking nagmamaneho, bumaba ng kotse habang nagpapagasolina. Nasa mid-30s ang edad niya at hindi gaanong matangkad. Yung babae, nasa loob lang ng kotse at parang hindi sila nag-uusap. Lalaking nasa mid-30s, hindi matangkad, isinulat ng detective ang mga katangiang iyon sa kanyang kuwaderno habang nagsisimulang buuin ang isang palaisipan sa kanyang isip. At maingat niyang kinumpirma ang edad ng bayaw na si Joey. Noong panahong iyon, 36 taong gulang ito at ang taas ay 167 cm. Pansamantalang inilagay ng pulisya ang katotohanan ito sa talaan ng imbestigasyon. Nagpasya silang hindi pa ito ang yugto para paghinalaan ang pamilya, ngunit malalaman nila sa huli kung gaano kahuli ang desisyong iyon. Noong mga panahong iyon, nagsimulang kumalat ang tsismis na may kasintahan si Isa. Isang kapitbahay na matanda ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya. Mula nang dumating si Isa sa Malolos, minsan ko siyang nakikitang umuuwi ng gabi na. Minsan, nakita ko rin siyang nakikipag-usap sa isang lalaki sa eskinita. Isang binatang lalaki na hindi ko kilala. Agad na pinuntahan ng pulisya ang ate ni Isa na si Elena at tinanong tungkol sa mga relasyon ng kapatid niya sa mga lalaki. Mariing umiling si Elena. Hindi ganyan ang kapatid ko, wala siyang nobyo, ngunit sinimulan na ng pulisya na ilipat ang focus ng kanilang investigasyon doon. Ganoon ang karaniwang pamamaraan ng investigasyon ng pulisya noong 1996. Kapag nawala ang isang dalaga, ang unang-unang iniimbestigahan ay ang kanyang mga relasyon sa lalaki. Ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon ay mas mabilis na nalaman kaysa sa inaasahan. Siya ay si David Santos, isang senior sa high school na naging kasintahan ni Isa sa maikling panahon noong nakatira pa ito sa Angeles City. Siya ay 28 taong gulang at nagtatrabaho sa isang pabrika ng piyesa ng sasakyan sa Angeles City. Ipinatawag ng pulisya si David para sa isang interogasyon. Noong una ay tila naguguluhan siya, ngunit agad ding huminahon at sumagot. Naghiwalay na kami ni Isa noong nakaraang taon. Sinabi niyang pupunta siya sa Malolos kaya sinabihan ko siyang galingan niya. Mula noon, hindi na kami nag-usap. Tinanong ng pulisya kung nasaan siya noong Setyembre 24, walang pag-aalinlangang sumagot si David. Night shift ako sa pabrika noong araw na iyon, mula alas 11 ng gabi ng nakaraang araw hanggang alas 7 ng umaga ng araw na iyon, mayroon akong work record. Nang kumpirmahin sa pabrika, eksaktong tumugma ang mga record. Imposibleng nasa Malolos si David noong umagang iyon. Ito ang unang pagkabigo ng investigasyon ng pulisya. Nang maalis si David sa listahan ng mga suspek, bumalik sa simula ang investigasyon at sa pagkakataong ito, sinimulan nilang mas palalimin ang testimonya ng empleyado sa gasolinahan. Naglunsad ng investigasyon ang pulisya sa kahabaan ng kalsada malapit sa gasolinahan sa DRT. Ang kalsadang iyon ay isang national road na nag-uugnay mula sa Malolos patungo sa mga kabundukan. Noong panahong iyon, hindi pa laganap ang mga CCTV camera tulad ngayon. Ang mayroon lang ay ilang traffic lights, mga gasolinahan at mga nag-iisang tindahan. Isa-isang pinuntahan ng pulisya ang mga tindahan sa kahabaan ng National Road at nagtanong, noong umagang iyon, may nakita ba kayong puting sedan? At sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, lumabas ang pangalawang testimonya
Mula ito sa may-ari ng kainan, isang matandang lalaki. Noong umagang iyon, may isang puting kotse na huminto sandali sa harap ng tindahan. Isang lalaki ang bumaba at gumamit ng payphone. May isang babae sa loob ng kotse. Nakita ko ang babae na nakatingin sa bintana at parang ang bigat ng kanyang dinadala at malungkot ang kanyang itsura. Sinuri ng pulisya ang mga tala ng tawag mula sa payphone na iyon. Noong 1996, hindi ganoon kadali ang pag-trace ng mga tala ng tawag mula sa isang payphone tulad ngayon. Ang paghiling at pagkuha ng mga tala mula sa PLDT ay tumagal ng 10 araw. Pagkalipas ng 10 araw, dumating ang mga tala at may isang numero lamang na nakarehistro na tinawagan mula sa payphone na iyon noong umagang iyon, isang numero sa Malolos. Tinawagan ng pulisya ang numerong iyon, tumunog ang telepono at ang sumagot ay isang hindi inaasahang tao. Ito ay ang bayaw ni Isa, si Jose Joey Cruz. Narinig ang boses ni Joey mula sa kabilang linya. Hello, saglit na natigilan ang pulis. Sa umaga ng araw ng pagkawala, ang lalaking bumaba mula sa puting kotse na pinaniniwala ang sinakyan ni Isa ay tumawag sa bahay ng bayaw niya. Iyon ang ibig sabihin. Agad na ipinatawag ng pulisya si Joey sa istasyon. Pagdating ni Joey sa istasyon, wala pa ring pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nang ungkatin ng pulisya ang tungkol sa tala ng tawag sa payphone, nagkunwari siyang nag-isip sandali at sinabi, noong araw na iyon, papunta ako sa isang kliyente nang maalala kong may nakalimutan ako sa bahay kaya tumawag ako. Wala itong kinalaman sa pagkawala ni Isa. Tinanong ng pulisya kung nasaan siya noong araw na iyon. Tuloy-tuloy na sumagot si Joey. Nasa isang kliyente ako sa Ortigas noong umaga. Pwede ninyong kumpirmahin sa presidente ng kumpanya nila. Tumawag sila para kumpirmahin sa kliyente sa Ortigas. Kinumpirma ng presidente ng kumpanya na nandoon nga si Joey noong umaga ng araw na iyon. Tumugma rin ang oras. Pansamantalang pinauwi ng pulisya si Joey. Ngunit ang namumunong detective, si Detective Ramos, ay mayroong hindi maalis na pagdududa. Mayroong halos 1 oras na puwang sa pagitan ng oras na binisita niya ang kliyente sa Ortigas at ng oras na ginamit niya ang payphone sa kahabaan ng National Road sa DRT. Walang makapagpapatunay kung nasaan si Joey sa loob ng 1 oras na iyon. Hindi maalis sa isip ni Detective Ramos ang 1 oras na puwang na iyon. Umalis siya sa kliyente sa Ortigas ng 9:10 ng umaga. Ang tala ng tawag sa payphone sa DRT ay 10:05 ng umaga. Sinubukan mismo ni Detective Ramos na magmaneho mula Ortigas hanggang DRT. Hindi man lang umabot ng 40 minuto. Eksaktong tumutugma ang oras. Kung umalis si Joey sa kliyente sa Ortigas at dumiretso sa kalsada ng DRT, posibleng-posible ang ruta. Ngunit hindi sapat iyon. Walang ebidensya na ang puting kotse na tumatakbo sa kalsadang iyon sa parehong oras ay kotse ni Joey. Kinumpirma ni Detective Ramos ang uri ng sasakyan ni Joey. Isang puting sedan, tumutugma ang kulay at uri sa naaalala ng empleyado ng gasolinahan. Ngunit ang pagtutugma at ang pagpapatunay ay dalawang magkaibang bagay. Nang imungkahi ni Detective Ramos sa kanyang hepe na dapat nilang pagtuunan ng pansin ang investigasyon kay Joey, ang sagot na natanggap niya ay malamig. Anong dahilan para gawin ng isang bayaw iyon sa kanyang hipag? Kung paghihinalaan mo ang pamilya nang walang ebidensya at magreklamo sila sa huli na inosente pala, sino ang mananagot? Ganoon ang realidad ng investigasyon noong 1996. Halos imposible na ituring na suspek ang isang miyembro ng pamilya nang walang matibay na ebidensya. Pansamantalang umatras si Detective Ramos, ngunit hindi siya sumuko. Noong panahong iyon, isang bagong salik ang lumitaw sa investigasyon. Isang kakilala ni Isa ang bumisita sa istasyon ng pulis. Ito ay si Hana Villanueva, isang kaibigan ni Isa na kaedad niya at malapit sa kanya mula pa noong nasa Angeles City sila. Pagkaupo ni Hana, nag-aalangan siyang nagsalita. Nag-alinlangan po ako kung dapat ko itong sabihin pero may sinabi sa akin si Isa bago siya pumunta sa Malolos. Nakinig ang pulisya. Nagpatuloy si Hana. Sinabi niya na kakaiba daw ang bayaw niya. Kapag wala daw ang ate niya, palagi daw itong lumalapit sa kanya. Noong una,
Inisip niya na mabait lang ito, pero isang araw, sinubukan daw hawakan ang kamay niya. Biglang tumahimik ang buong istasyon, huminto ang panulat ni Detective Ramos. Nagpatuloy si Hana, pero sinabi ni Isa na huwag kong sasabihin sa ate niya. Natatakot siya na baka masira ang pagsasama ng ate niya kapag sinabi niya. Gusto na daw niyang umalis sa bahay ng bayaw niya, pero hindi pa siya makahanap ng trabaho kaya hindi siya makaalis agad. Iyon ang laging bumabagabag sa isip ko. Matapos magbigay ng testimonya, matagal daw umiyak si Hana. Sinabi niyang kung sana ay mas maaga niyang sinabi, at patuloy siyang nagsisisi. Ang testimonya na ito ay lubos na nagpabago sa kalikasan ng kaso. Lumitaw ang circumstantial evidence na ang bayaw na si Joey ay mayroong hindi nararapat na damdamin para sa kanyang hipag na si Isa. Muling tumakbo si Detective Ramos sa kanyang hepe. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maaaring balewalain ng hepe. Inaprubahan ang isang covert investigation kay Joey. Ngunit may kondisyon, hindi dapat ito mahalata. Tahimik na sinimulang imbestigahan ni Detective Ramos ang background ni Joey. Kinausap niya ang mga kasamahan sa trabaho, ang may-ari ng paborito niyang karinderya at maging ang master sa bilyaran na madalas niyang puntahan. Karamihan sa mga tao ay nagsabing si Joey ay isang tahimik at seryosong tao. Ngunit ang master ng bilyaran, si Mang Tomas, ay nagsabi ng isang hindi inaasahang bagay. Si Joey, hindi na pumupunta dito kamakailan. Mula nang mawala ang hipag niya, bigla siyang hindi na nagpakita. Dati, 3 hanggang 4 na beses siyang pumupunta dito sa isang linggo. Nagtanong si Detective Ramos. Ano po ang lagay niya bago siya mawala? Nag-isip sandali si Mang Tomas at sinabi, ilang araw bago siya mawala, dumating siya dito at parang irritable at nagmamadali. Habang nagbibilyar, paulit-ulit niyang tinitingnan ang relo niya. Noong araw na iyon, umuwi siya agad. Tinanong ni Detective Ramos kung kailan iyon. Inalala ni Mang Tomas. Tingin ko mga Setyembre, 21 o 22 iyon. Ito ay 2 hanggang 3 araw bago mawala si Isa. Ang katotohanang nagmamadali si Joey ilang araw bago ang pagkawala at ang biglaang pagtigil niya sa pagpunta sa bilyaran pagkatapos nito. Masyadong kakaiba ang timing para maging isang pagkakataon lang. Mariing isinulat ni Detective Ramos ang petsang iyon sa kanyang kuwaderno. Ngunit nang unti-unting nabubuo ang investigasyon, isang hindi inaasahang hadlang ang dumating. Si Miguel Reyes, ang kapatid ni Isa, ay sumugod sa istasyon ng pulis. Pagkaupo niya, sinabi niya, Detective, pinaghihinalaan ninyo si Joey, hindi ba? Alam ko ang lahat. Pero hindi siya iyon. Ako ang magpapatunay. Alam ninyo ba kung gaano siya kasipag na tumulong sa paghahanap sa kapatid ko? May luha sa mga mata ni Miguel. Tahimik na tinitigan ni Detective Ramos ang mga luhang iyon. Alam ng detective na ang taong pinakamalapit ay kadalasang siyang pinakahuling nakakaalam ng katotohanan, ngunit hindi niya masabi ang mga salitang iyon. Pagkaalis ni Miguel sa istasyon, matagal na umupo si Detective Ramos at inayos ang kanyang mga iniisip. Ang kapatid ng biktima mismo ang humaharang at nagtatanggol sa suspek. Kung ipipilit niya ang investigasyon, maaaring ganap na masira ang ugnayan ng pamilya, ngunit kung aatras siya ng hindi tapos, ang katotohanan ay maaaring manatiling nakabaon sa dilim magpakailanman. Sa huli, pumili si Detective Ramos ng isang paraan. Sa halip na direktang komprontahin si Joey, tahimik niyang sisikipin pa ang paligid nito. Tahimik at hindi kailanman susuko. Ang sunod na pinuntahan ni Detective Ramos ay ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Joey. Isa itong supplier ng mga materyales sa konstruksyon sa Malolos. Tahimik niyang ipinatawag ang taong namamahala sa HR, hindi ang presidente, at hiniling na makita ang mga tala ng pagpasok at pag-alis ni Joey noong Setyembre 24. Nag-alinlangan sandali ang namamahala bago ipakita ang mga talaan ng time card. Ayon sa record, nag-half-day leave si Joey noong umaga ng araw na iyon. Nakatala na pumasok siya ng 1:00 ng hapon. Nangangahulugan ito na mula 8. Kapot ng umaga, nang umalis si Isa sa bahay, hanggang 1:00 ng hapon, ang tanging opisyal na galaw ni Joey ay ang pagbisita sa kliyente sa Ortigas.
At mula nang matapos ang pagbisitang iyon ng 9:10 ng umaga hanggang sa oras ng kanyang pagpasok ng 1:00 ng hapon, mayroong halos 4 na oras na puwang. Nagpasya si Detective Ramos na imbestigahang mabuti ang 4 na oras na iyon. Minarkahan niya sa mapa ang mga posibleng lugar na maaaring puntahan sa daan pabalik mula sa kliyente sa Ortigas patungong Malolos. Eksaktong napapatungan nito ang ruta sa kahabaan ng National Road ng DRT. At ano ang nasa dulo ng National Road na iyon? Dahan-dahang sinundan ni Detective Ramos ang mapa gamit ang kanyang daliri. Kung magpapatuloy patungo sa direksyon ng kabundukan ng Sierra Madre, ang makikita ay isang malalim na kagubatan. Mayroong ilang mga daan sa gubat na halos walang dumadaan na tao at mayroon ding isang reservoir. Huminto ang daliri ni Detective Ramos sa ibabaw ng reservoir na iyon. Naghahanap ang pulisya sa paligid ng reservoir 20 araw matapos maiulat ang pagkawala. Isang araw iyon na umiihip ang malamig na hangin ng taglagas at ang mga talahib sa paligid ng reservoir ay sumasayaw sa hangin. 20 miyembro ng search team ang naghalughog sa paligid ng reservoir at sa kalapit na daan sa gubat, ngunit wala silang nakita, walang bakas ni isa doon. Habang bumabalik sa istasyon, sinasabing bumulong si Detective Ramos sa sarili. Ang kawalan ng anumang bagay ay hindi nangangahulugang wala siya doon. Nang mabigo ang paghahanap, biglang bumagal ang takbo ng imbestigasyon. Inutusan ng hepe si Detective Ramos na maglaan din ng oras sa ibang mga kaso. Ang imbestigasyon na nakatuon kay Joey ay naging halos suspendido. Sa panahong iyon, patuloy pa ring naglalakad si Miguel sa mga kalsada ng Malolos dala ang mga poster at sinasabing si Elena ay natutulog gabi-gabi na nakabukas ang ilaw sa kwarto ng kanyang kapatid. Sa tabi ng kanyang asawa, si Joey ay tahimik na kumakain at natutulog. Ngunit isang gabi, malapit ng magdalawang buwan mula nang mawala si Isa, tumawag si Elena kay Detective Ramos, nanginginig ang kanyang boses. "Detective, may gusto po akong sabihin sa inyo. May nakita po akong kakaibang bagay sa likod ng sasakyan ng asawa ko." Agad na nagtungo si Detective Ramos. Inabot ni Elena ang isang maliit na panali ng buhok, isang brown na tela na panali ng buhok. Hindi ito kay Elena, at wala ring kinalaman kay Joey. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang nagsasalita. "Kay Isa po ito. Laging ganito ang ginagamit niya. Ako po ang bumili nito para sa kanya." Habang inilalagay ni Detective Ramos ang panali ng buhok sa isang evidence bag, naramdaman daw niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ngunit hindi siya maaaring magsaya. Masyadong mahina ang isang panali ng buhok bilang ebidensya. Kung sasabihin niyang isinakay niya ito dati sa kotse, wala na silang magagawa. At nang harapin nga si Joey tungkol dito, hindi siya nataranta. Si Isa, nakasakay na siya sa kotse ko dati. Nagpunta kami sa supermarket, baka nahulog niya iyon noon, wala silang maisagot. Nang gabing iyon, nanatili si Detective Ramos mag-isa sa istasyon at binasa muli ang mga tala ng imbestigasyon mula sa simula. Puting sedan, payphone sa DRT, talaan ng tawag, 4 na oras na puwang, panali ng buhok. Bawat isa ay maaaring ipaliwanag. Ngunit kapag pinagdugtong-dugtong ang mga ito sa isang linya, ibang-iba ang kuwentong nabubuo. Ang problema, walang paraan upang patunayan ang linyang iyon sa korte. Habang isinasara ang mga dokumento, sinasabing naisip ni Detective Ramos, matalino siya. At ang isang matalinong tao ay tiyak na magkakamali sa isang punto, kailangan lang maghintay. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na magiging ganito kahaba ang paghihintay na iyon. Ang oras ay dumaan ng malupit at tahimik. Dumating ang taglamig ng 1996 at sumapit ang tagsibol ng 1997. Ang pangalan ni Isa ay dahan-dahang lumubog sa file ng mga hindi nalutas na kaso ng Malolos Police Station. Sa panahong iyon, humawak si Detective Ramos ng maraming iba pang kaso at ang investigasyon kay Joey ay opisyal na natigil. Gayunpaman, sinasabing itinago ng detective ang isang kopya ng mga tala ng investigasyon sa kanyang personal na drawer at paminsan-minsan ay binabasa ito para hindi niya makalimutan. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din ng pagbabago sa pamilya ni Isa.
nagsimulang lumala ang kalusugan ng kanyang ate na si Elena, ang pagkabigla sa pagkawala ng kanyang kapatid at ang walang katapusang paghihintay ay unti-unting umubos sa kanyang katawan, hindi makakain, hindi makatulog sa gabi. Ang diagnosis sa ospital ay matinding depresyon at gastrointestinal disorder. Mula noong tag-araw ng 1997, halos hindi na lumalabas ng kwarto si Elena. Maaasikasong inalagaan ni Joey ang kanyang may sakit na asawa. Siya ang nag-aayos ng mga appointment sa ospital, nagpapainom ng gamot at nagluluto ng pagkain. Ang mga tao sa paligid ay pinupuri si Joey at sinasabing isa siyang napakabuting tao. Nawawala na nga ang hipag niya, may sakit pa ang asawa niya, pero nagsisikap pa rin siyang suportahan sila tuwing maririnig ang mga salitang iyon. Tahimik na tumatango ang kapatid na si Miguel. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pinaghihinalaan ni Miguel ang kanyang bayaw. O mas tama sigurong sabihin na ayaw niyang paghinalaan. Dahil sa sandaling paghinalaan niya ang kanyang bayaw, parang guguho ang lahat ng oras na magkasama silang nagdikit ng mga poster at pabalik-balik sa istasyon ng pulis. Dumating ang 1998, ikalawang taon mula nang mawala si Isa. Noong tagsibol ng taong iyon, nagkasalubong si Detective Ramos at si Joey sa parking lot ng isang supermarket sa Malolos. Nang makita ni Joey ang detective, siya pa mismo ang lumapit at bumati. "Detective, hindi pa rin po ba natatagpuan si Isa?" Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ang mga poster, naninikip pa rin ang dibdib ko. Habang pinapakinggan ang mga salitang iyon, sinasabing tinitigan ni Detective Ramos ang mga mata ni Joey. Hindi ito umiiwas. Hindi rin nanginginig ang boses niya. Nang gabing iyon, umuwi si Detective Ramos at matagal na nakatitig sa kisame. Nakakatakot na kaya niyang maging ganoon kahinahon. At sa simula ng 1999, pumanaw si Elena, 2 taon at 4 na buwan matapos mawala ang kanyang kapatid. Ang sanhi ng pagkamatay ay mga komplikasyon dahil sa paglala ng kanyang sakit, ngunit naniniwala si Miguel na ang pagkabigla sa pagkawala ng kanyang kapatid ang nagdala rin sa kanyang ate. Sa burol ni Elena, walang tigil sa pag-iyak si Joey. Tinapik ng mga nakikiramay ang kanyang balikat para aluin siya. Nawalan na ng hipag, nawalan pa ng asawa, gaano kaya kasakit iyon? Maging si Miguel ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang bayaw sa lugar na iyon, hanggang doon na lang. Pagkamatay ni Elena, umalis si Joey sa Malolos. Sinabi niya kay Miguel na mahirap para sa kanya na manirahan sa isang lugar kung saan nananatili ang anino ng kanyang asawa. Naintindihan ni Miguel ang mga salitang iyon at tinulungan ang kanyang bayaw sa paglilipat. Lumipat si Joey sa Ortigas at dahan-dahan siyang nawala sa paningin ni Miguel. Ang kanilang komunikasyon ay naging tuwing Undas o Pasko na lang. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Miguel ang pasasalamat sa kanyang bayaw dahil inisip niya na ito ang taong kasama niyang tiniis ang pinakamahirap na panahon. Ngunit lumipas ang 2000 at dumating ang 2001, nakarinig si Miguel ng isang kakaibang tsismis. Si Joey ay may bagong kasintahan sa Ortigas. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mamatay ang asawa niya, kaya noong una ay binaliwala ni Miguel ang tsismis. Hindi naman maaring mabuhay ang isang tao nang mag-isa habang buhay. Ngunit nang malaman niya kung sino ang babaeng iyon, saglit na natigilan si Miguel. Isa itong babaeng nagtatrabaho sa industriya ng construction materials sa Ortigas at ang edad niya ay nasa mid-20s, kapareho ni Isa. Sa hindi malamang dahilan, ang katotohanan iyon ay parang isang maliit na tinik na bumaon sa dibdib ni Miguel. Gayunpaman, pilit niyang iwinaksi ang damdaming iyon. Dumating ang 2003, 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Isa. Nagpakasal si Joey sa babaeng iyon. Ang pangalan ng bago niyang asawa ay Liza, 16 taong gulang. Sinasabing isa siyang tahimik at hindi gaanong nagsasalitang babae. At hindi nagtagal pagkatapos ng kasal, nagsimulang maramdaman ni Liza na may itinatago ang kanyang asawang si Joey. Noong una, kutob lang. Ngunit dumating ang sandali na ang kutob na iyon ay naging katiyakan. Isang gabi, nagsalita si Joey habang natutulog. Tinawag niya ang isang pangalan ng babae, Isa. Nang gabing iyon,
Matapos marinig ang sinabi ng asawa sa panaginip, matagal daw nananatiling gising si Liza. Ang pangalang Isa ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa dilim. Noong una, inisip niyang pangalan iyon ng dati niyang kasintahan. Hindi naman kakaiba na mayroon siyang nakarelasyon bago sila magpakasal. Ngunit ang kakaiba ay ang tono ng boses ng kanyang asawa habang tinatawag ang pangalang iyon. Hindi ito tunog ng pangungulila o malambing na pagtawag, parang tinutugis siya ng isang bagay, parang isang mabigat na unggol. Matagal daw na naaalala ni Liza ang kakaibang pakiramdam na iyon. Mula noon, dahan-dahang sinimulang obserbahan ni Liza ang kanyang asawa. Sa panlabas, si Joey ay isang napaka-ordinaryong tao. Maagang gumigising para pumasok sa trabaho, umuuwi sa gabi para kumain, nanonood ng balita, at pagkatapos ay natutulog. Hindi gaanong nagsasalita at hindi gaanong nagpapakita ng emosyon. Noong una, inisip ni Liza na ganoon lang talaga ang kanyang tahimik na personalidad. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, napansin niyang magkaiba ang pagiging tahimik sa pagtatago ng isang bagay. Minsan, lumalabas si Joey para sagutin ang telepono, laging nakalock ang kanyang mga drawer, at kapag nakainom, lalo siyang nagiging tahimik pagsapit ng gabi. Ang tiyak na pangyayari ay naganap ilang buwan matapos ang kanilang kasal habang naglilinis si Liza sa bahay. Sa pinakaloob ng aparador, sa isang sulok sa itaas, nakakita siya ng isang lumang kahon. Walang malay niya itong binuksan at nakita ang mga lumang personal na gamit sa loob, mga kupas na resibo, isang gamit na kuwaderno at isang litrato. Sa litrato, isang dalaga ang nakangiti. Nang baliktarin niya ito, may pangalang nakasulat sa ballpen, Isabel Reyes, at sa ilalim nito, Tagsibol 96. Matagal na tinitigan ni Liza ang litratong iyon, hindi pamilyar ang pangalan. Bago sila magpakasal, narinig niya ang kwento tungkol sa yumaong dating asawa ng kanyang asawa. Ang pangalan ng dating asawa ay Elena. Kung gayon, bakit niya itatago ang litrato ng kapatid ng kanyang asawa sa pinakaloob ng aparador? Maingat na tinanong ni Liza ang kanyang asawang si Joey. May nakita akong litrato sa kahon sa aparador na may pangalang Isabel Reyes. Sino po siya? Sa sandaling iyon, nanigas ang mukha ni Joey. Isang saglit lang iyon, ngunit hindi ito nakaligtas sa paningin ni Liza. Agad na nagpanggap si Joey na kalmado at sumagot, "Ah, kapatid iyan ng dati kong asawa. Matagal nang nawawala. Dala ko lang para hindi ko makalimutan." Patag ang kanyang boses. Ngunit ang nanigas na mukha na ipinakita niya sa maikling sandaling iyon ay hindi maalis sa isip ni Liza. Mula sa araw na iyon, lihim na sinimulang imbestigahan ni Liza ang tungkol kay Isa. Nagpunta siya sa library at hinalungkat ang mga lumang isyu ng lokal na pahayagan noong 1996. Hinanap niya ang mga artikulo gamit ang mga keyword na malolos, dalaga at nawawala, at nakahanap siya ng isang maliit na artikulo. Isang 23 taong gulang na babae ang nawawala sa Malolos noong Oktubre 1996. Nakasulat na hindi na ito bumalik matapos umalis para sa isang interview. Sa dulo ng artikulo, mayroong contact number ng pamilya na nananawagan para sa impormasyon. Isinulat ni Liza ang contact number na iyon sa kanyang kuwaderno. Tumawag siya sa numerong iyon pagkalipas ng isang linggo. Ang sumagot sa telepono ay ang kapatid na si Miguel. Hindi sinabi ni Liza na siya ang bagong asawa ni Joey at maingat na nagtanong, "Maaari po ba akong magtanong ng kaunti tungkol sa kaso ng pagkawala ni Isa?" Noong una ay nag-iingat si Miguel, ngunit nang marinig niyang maaaring mayroon siyang mahalagang impormasyon, pumayag siyang makipagkita. Nagkita sila sa isang coffee shop sa Ortigas. Nang ipakilala ni Liza ang kanyang sarili, unti-unting namutla ang mukha ni Miguel. Noon niya lang nalaman na nag-asawang muli ang kanyang bayaw na si Joey. Ikinuwento ni Liza ang tungkol sa sinabi ng asawa niya sa panaginip, ang tungkol sa litrato, at ang tungkol sa drawer na laging nakalock. Habang pinapakinggan ang mga salitang iyon, dahan-dahang gumuho si Miguel. Kalaunan, sinabi niyang parang narinig niya ang tunog ng pagguho ng isang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan. Pagkaalis sa coffee shop, dumiretso si Miguel sa Malolos Police Station.
Gusto niyang tiyakin kung nandoon pa si Detective Ramos. Nandoon si Detective Ramos. Pagpasok ni Miguel sa kwarto, tumayo ang detective. Nagtitigan sila ng walang imik. Unang nagsalita si Miguel. Detective, mukhang nagkamali ako. Walang sinabi si Detective Ramos. Kinuha lang niya mula sa kanyang drawer ang isang lumang kopya ng mga tala ng investigasyon at dahan-dahang inilagay sa mesa. 7 taon na itong nasa lugar na iyon. Tiningnan ni Miguel ang mga dokumento at napaluha. Noon niya lang nalaman na hindi kailanman sumuko ang detective. Binuksan muli ni Detective Ramos ang mga tala ng investigasyon pagkatapos ng 7 taon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang testimonya ni Liza at kooperasyon ni Miguel. Higit sa lahat, nagbago ang sitwasyon kumpara sa 7 taon na ang nakalipas. Nagsumite si Detective Ramos ng isang request sa kanyang hepe para sa muling pagbubukas ng investigasyon. Sa pagkakataong ito, malaki ang tango ng hepe, ang paglitaw ng bagong testimonya sa isang hindi nalutas na kaso at ang pagbabago sa sitwasyon ng suspek na nag-asawang muli ay nagbigay ng sapat na dahilan para muling buksan ang investigasyon. Ang unang ginawa ay alamin ang pang-araw-araw na gawain ni Joey sa tulong ni Liza. Sa kabila ng takot, sinabi ni Liza na tutulong siya sa pulisya. Pinaalalahanan siya ng pulisya na huwag magpapahalata. Mamuhay tulad ng dati at tawagan sila agad kung may kahina-hinalang kilos ang kanyang asawa. Tumango si Liza. Nagkunwari siyang walang alam. Nagluto ng pagkain at umupo sa tabi ng kanyang asawa na parang walang nangyari. Mahirap isipin kung gaano katakot at kahirap ang mga sandaling iyon. Ang sunod na ginawa ay muling suriin ang mga bahagi ng investigasyon na hindi nakumpirma 7 taon na ang nakalipas. Muling kinuha ni Detective Ramos ang mga tala ng payphone sa DRT at muli niyang sinubaybayan kung ang tawag ay talagang nakakonekta sa numerong tinawagan sa bahay ni Joey. 7 taon na ang nakalipas, kinumpirma lang nila ang outgoing call record at hindi na masyadong naimbestigahan ang sitwasyon sa receiving end. Muli silang humiling sa PLDT. Sa pagkakataong ito, mas detalyadong mga tala ang lumabas. Ang tawag mula sa payphone na iyon ay nakakonekta sa bahay ni Joey at ang tagal ng tawag ay 40 segundo, sapat na oras para kumpirmahin ang isang bagay. At sa oras na iyon, ang tanging nasa bahay ay ang kanyang asawang si Elena. Si Elena na pumanaw na. Inisip ni Detective Ramos kung ano ang kahulugan ng tawag na iyon. Si Joey, habang isinasakay si Isa sa kotse, ay tumawag sa bahay. Posibleng may kinumpirma siya sa kanyang asawa o para ito sa paggawa ng isang alibi. Wala na si Elena, ngunit ang katotohanan ng tawag na iyon mismo ay naging isang piraso ng palaisipan na nagpapatunay sa mga galaw ni Joey. Ang pangatlong pahiwatig ay lumabas mula sa isang hindi inaasahang lugar. Habang tahimik na kumakalat ang balita tungkol sa muling pagbubukas ng investigasyon, isang taong nanahimik 7 taon na ang nakalipas ang kumatok sa pinto ng istasyon ng pulis. Isang lalaking nasa 50s. Ang pangalan niya ay Mang Ben at noong panahong iyon ay nagmamaneho siya ng truck sa paligid ng DRT. Umupo si Mang Ben at matagal na nag-alinlangan bago magsalita. Dapat ko po sanang sinabi noon, pero natakot akong masangkot sa gulo. Pasensya na po talaga. Hinikayat siya ni Detective Ramos na dahan-dahang magsalita. Nagsalita si Mang Ben. Noong umaga ng Setyembre 94, 1996, sa daan papasok sa gubat sa DRT, nakita ko ang isang puting sedan. Bandang 10:03 ng umaga iyon, at kakaibang may kotse na papasok sa gubat sa ganoong oras kaya natandaan ko. Makitid ang daan at halos magkasagian kami ng truck ko. Noong mga sandaling iyon, bahagya kong nakita ang mukha ng lalaking nagmamaneho. Hindi ko nakita ang passenger seat. Naglabas si Detective Ramos ng isang set ng mga litrato, ilang mga larawan, kabilang ang kay Joey. Dahan-dahang tiningnan ni Mang Ben ang mga litrato at itinuro niya ang isang litrato. Kamukha po nito. Hindi ko masabing eksakto, pero kamukha niya. Ang itinuro niya ay ang litrato ni Joey. Napako ang atensyon ni Detective Ramos sa mga salitang iyon. 7 taon na ang nakalipas, nang maghanap sila sa reservoir, hindi sila nakapasok ng malalim sa gubat, kulang ang kagamitan at kulang ang tao.
Hiniling ni Detective Ramos ang isang detalyadong paghahalughog sa buong lugar ng gubat na iyon. Itinakda ang petsa ng paghahanap, ngunit 3 araw bago ang paghahanap, isang desperadong tawag ang dumating mula kay Liza. Nanginginig ang kanyang boses. "Detective, umalis po ang asawa ko kagabi. Lumabas siya ng 2:00 ng madaling araw at bumalik ng 4:00. May putik po sa sapatos niya. Agad siyang naghugas ng kamay at nagpalit ng damit. Pagkababa ng telepono, agad na tinawagan ni Detective Ramos ang search team. Nakiusap siya kung maaaring iurong ang petsa ng paghahanap. 1 araw lang ang naurong. Sinabi ni Detective Ramos na sapat na iyon. Sa inyong lahat na nakikinig sa kuwentong ito ngayon, kung maaari, mangyaring mag-subscribe sa channel. Ang patuloy na pagbabahagi ng mga ganitong kaso ang lahat ng magagawa natin. Ang inyong suporta ang dahilan kung bakit hindi kami sumusuko. Noong umaga ng araw ng paghahanap, si Detective Ramos ang unang dumating sa pasukan ng daan sa gubat. Ang daan na naalala ni Mang Ben, dahan-dahang pumasok ang search team sa daan na natatakpan ng mga tuyong dahon ng taglagas. At halos 200 metro mula sa pasukan ng daan, huminto ang isang miyembro ng team. May isang bahagi ng lupa na hindi natural ang paglubog. Doon lang mas malago ang damo kumpara sa paligid at parang may bakas na ginalaw ng tao. Dahan-dahang lumapit si Detective Ramos sa lugar na iyon. Hinawakan ng isang miyembro ang pala. Tahimik na nakatayo si Detective Ramos. Inalis ang mga tuyong dahon at sinimulang hukayin ang lupa. Ang lupa ay mas malambot kaysa sa ibang lugar. Ang lupang minsang hinukay at muling tinabunan ay may ibang pakiramdam kahit lumipas na ang mahabang panahon. Tahimik na nagpatuloy sa paghuhukay ang mga miyembro. At pagkalipas ng mga 30 minuto, may tumama sa dulo ng pala, huminto ang paghuhukay. Lumapit si Detective Ramos. Isang piraso ng tela ang nakita mula sa lupa, kulay beige. Lumuhod si Detective Ramos sa lugar na iyon. 7 taon siyang naroon sa ilalim ng lupa. Agad na itinigil ang paghahanap at tinawagan ang forensics. Kailangang ipreserba ang crime scene. Ipinagkatiwala ni Detective Ramos sa kanyang junior ang pagkontrol sa lugar at pansamantalang lumabas ng gubat. Umiihip ang hangin. Nagsindi ng sigarilyo ang detective. Nanginginig daw ang kanyang mga kamay. Tumagal ng 2 oras bago dumating ang forensics team. Sa loob ng 2 oras na iyon, nakatayo si Detective Ramos sa pasukan ng gubat at binantayan ito para walang makapasok. Pumasok ang forensics at nagsimula ang masusing paghuhukay. Mula sa ilalim ng piraso ng beige na tela, lumitaw ang mga buto. Tinatayang buto ng isang adult na babae. May mga kasama itong lumabas. Ang mga labi ng isang itim na bag, isang pares ng brown na sapatos na may takong, at isang maliit na panali ng buhok. Isang brown na tela na panali ng buhok. Pareho ito ng uri na natagpuan ni Elena sa likod ng sasakyan ng kanyang asawa 7 taon na ang nakalipas. Dinala ng forensics ang mga buto kasama ang mga personal na gamit na natagpuan. Nagsimula ang DNA testing para sa pagkakakilanlan. Kumuha ng sample ng dugo mula sa kapatid na si Miguel. Tumagal ng 2 linggo bago lumabas ang resulta. Sa loob ng 2 linggong iyon, halos hindi makatulog si Detective Ramos. Nakakatakot maghintay ng resulta, ngunit sa kabilang banda, gusto niyang malaman ito sa lalong madaling panahon. Ganoon din si Miguel. Sa loob ng 2 linggong iyon, tuwing umaga ay tumatawag si Miguel kay Detective Ramos. Walang sinasabi kundi hello at naghihintay. Kapag sinabi ng detective na wala pa pong resulta, ibababa na niya ang telepono. Sa umaga ng 2 linggo, tumawag ang forensics. Pinigil ni Detective Ramos ang kanyang hininga habang sinasagot ang telepono. Nagmatch ang resulta. Nagmatch ang DNA ni Miguel at ng mga buto. Ang nakalibing sa loob ng 7 taon sa gubat ng DRT ay si Isabel Isa Reyes. Ibinaba ni Detective Ramos ang telepono at tinawagan si Miguel. Pagkasagot ni Miguel, sinabi ni Detective Ramos, nahanap na siya. Ang mga salitang iyon, ang lahat. Walang masabi si Miguel. Ang tanging naririnig mula sa kabilang linya ay ang tunog ng pag-iyak. Oras na para kumilos ang pulisya.
Ang resulta ng DNA test, ang testimonya ng truck driver na si Mang Ben, ang mga tala ng tawag sa payphone, ang mga dokumento ng half-day leave, at ang salaysay ng asawang si Liza. Kapag pinagdugtong-dugtong ang lahat ng ito, nabuo ang isang larawan na ganap na makakapag-corner kay Joey. Humiling si Detective Ramos ng warrant of arrest. Inilabas ng korte ang warrant. Noong isang umaga ng taglagas ng 2003, nagtungo ang pulisya sa bahay ni Joey sa Ortigas. Nag-aalmusal si Joey. Nang kumatok ang pulisya, siya mismo ang nagbukas ng pinto. Nagtama ang kanilang mga mata ni Detective Ramos. Hindi tulad noong nagkasalubong sila sa parking lot ng supermarket 7 taon na ang nakalipas, sa pagkakataong ito, malakas na nanginig ang mga mata ni Joey. Sinabi ni Detective Ramos, Jose Cruz, "Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Isabel Reyes." Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, namutla si Joey. Ang payapang mukha na hindi gumuho sa loob ng 7 taon ay sa wakas ay natanggal. Walang imik si Joey habang dinadala sa istasyon ng pulis. Pinusasan, isinakay sa likod ng police car at nakatingin lang sa labas ng bintana. Sa interogasyon, hindi pa rin siya nagsalita noong una. Inilatag ni Detective Ramos ang mga ebidensya isa-isa sa mesa. Ang mga tala ng payphone, ang mga dokumento ng half-day leave, ang salaysay ni Mang Ben, at ang resulta ng DNA test. Tahimik na sinundan ng mga mata ni Joey ang mga dokumento. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan siyang nagsalita. "Tatawag ako ng abogado." Tahimik na tumango si Detective Ramos. Karapatan niya iyon. Ngunit alam ng detective na wala na siyang matatakbuhan. Nang gabing iyon sa kulungan, hindi raw nakatulog si Joey. Kinabukasan, pagkatapos makipag-usap sa kanyang abogado, bumalik si Joey sa interogasyon. Umupo si Detective Ramos sa tapat niya. Unang nagsalita si Joey. Mababa at tuyong-tuyo ang kanyang boses. "Saan ko po sisimulan?" Nagsalita si Joey sa isang interogasyon noong taglagas ng 2003. Sa isang maliit na silid na walang awang tinatamaan ng puting ilaw, isa-isa niyang inilabas ang mga bagay na kinimkim niya sa loob ng 7 taon. Walang imik na nakinig si Detective Ramos. Ganito ang salaysay ni Joey. Noong tagsibol ng taong iyon, nang dumating si Isa sa bahay ng kanyang ate, wala raw siyang espesyal na nararamdaman noong una. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, nagsimulang umusbong ang damdamin. Nagkaroon siya ng masamang pagnanasa sa kanyang hipag na si Isa. Sinabi ni Joey na sinubukan niyang kontrolin ang damdaming iyon, ngunit hindi niya napigilan. Hindi lang 1 beses o 2 beses niyang nilapitan si Isa sa araw kapag wala ang kanyang asawang si Elena. Iniiwasan siya ni Isa. Halatang halata na naiinis ito. At doon nagsimulang matakot si Joey. Paano kung sabihin ni Isa ang lahat sa kanyang ate? O paano kung umalis ito sa bahay at ikalat ang tsismis sa paligid? Natakot siya. Noong umaga ng Setyembre 24, araw ng interview, nakita ni Joey na umalis si Isa at kinuha niya ang susi ng kotse. Totoong nagpunta siya sa kliyente sa Ortigas noong umaga, ngunit pagkaalis sa kliyente, hindi siya dumiretso sa opisina. Nagmaneho siya patungo sa direksyon ng DRT. Sa daan, nakita niya si Isa na nakatayo sa hintuan ng bus. Inalok niya itong ihatid. Noong una ay tumanggi si Isa, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Joey, sumakay na rin ito sa passenger seat. Sa loob ng kotse, ipinagtapat ni Joey ang kanyang masamang damdamin kay Isa. Mariing tumanggi si Isa. Sumagot ito, "Sasabihin ko lahat kay ate." Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, nagdilim daw ang paningin ni Joey. Nang papalapit na ang kotse sa pasukan ng daan sa gubat sa DRT, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Habang isinasalaysay ang mga sumunod na pangyayari, unang beses na yumuko si Joey, huminahon ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, patuloy na nakinig ng walang imik si Detective Ramos. Dinala ni Joey si Isa sa loob ng gubat at sinigurado niyang hindi na ito makakabalik. Iyon ang lahat. Pagkatapos ng mga salitang iyon, matagal na hindi nagsalita si Joey. Matagal ding hindi nagsalita si Detective Ramos. Bumigat ang hangin sa loob ng interogasyon.
may isa na lang na tinanong si Detective Ramos. Paano mo na kayang magpanggap na walang nangyari sa loob ng 7 taon habang kasama si Miguel na nagdidikit ng mga poster at pabalik-balik sa istasyon ng pulis? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot si Joey. Mas magiging kahina-hinala kung hindi ko gagawin iyon. Habang isinusulat ang mga salitang iyon sa kanyang kuwaderno, naramdaman daw ni Detective Ramos ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang paglilitis ay nagsimula noong tagsibol ng sumunod na taon. Ang depensa ni Joey ay una niyang iginiit na ito ay isang biglaang krimen. Hindi ito planado, kundi isang biglaang bugso ng damdamin. Ngunit iba ang iginiit ng prosekusyon. Ang pagkuha ng half-day leave, ang pag-alam sa ruta ni Isa, ang pagdala sa kanya sa loob ng gubat, at higit sa lahat, ang 7 taong pagtatago ng ebidensya at paghahalo sa pamilya para guluhin ang investigasyon. Kapag pinagdugtong-dugtong ang lahat ng ito, imposibleng isipin na ito ay biglaan lang. Ganoon din ang naging desisyon ng hukom. Sa buong paglilitis, laging nakaupo si Miguel sa mga upuan ng manonood. Hindi siya lumiban ni isang araw man lang na humarap si Joey sa korte. Nang ibaba ang hatol, walang sinabi si Miguel sa mga reporter paglabas ng korte. Sinasabing matagal siyang nakaupo sa isang bangko sa labas ng gusali ng korte. Tumingala siya sa langit. Isang araw daw iyon na mataas at malinaw ang langit, tulad noong taglagas ng 1996. Pagkatapos ng paglilitis, nakipagdiborsyo si Liza kay Joey at umalis siya sa Ortigas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit bago umalis, nag-iwan daw siya ng isang maikling mensahe para kay Miguel. Siguro, ang kapatid ninyo ang nagturo sa akin. Habang buhay ko itong hindi makakalimutan. Sinasabing itinatago pa rin ni Miguel ang mensaheng iyon hanggang ngayon. Si Detective Ramos naman, noong gabi na naging pinal ang hatol, naglakad-lakad daw siya mag-isa sa mga eskinita ng Malolos. Ang eskinita kung saan naroon ang bahay na tinitirhan ni Isa. Giniba na ang bahay at wala nang bakas nito. Ang eskinita na lang ang natira. Tumayo raw ang detective sa dulo ng eskinita at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, humingi siya ng tawad sa dalagang umalis ng bahay na suot ang kanyang sapatos na may takong sa edad na 23. Pasensya na at natagalan. Tumagal ito ng 7 taon, ngunit sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Ang taong pinakamalapit ay nakatakas ng ganito katagal dahil sa tiwala. Ang tiwala ni Miguel, ang tiwala ni Elena, at dahil sa katalinuhan ng isang taong umabuso sa tiwalang iyon. Si Isa, noong umaga ng taglagas na iyon papunta sa kanyang interview, ay sumakay sa kotse ng pamilyang pinakapinagkakatiwalaan niya. Iyon ang simula ng trahedya. Gusto lang ni Isa na magkatrabaho. Nagsikap siyang mabuhay para hindi maging pabigat sa kanyang ate. Isang ordinaryong babae na lumabas ng bahay, suot ang kanyang sapatos na may takong puno ng pag-asa. Walang sinuman ang nag-akala na iyon na pala ang huli. Walang sinuman ang nakakaalam na ang taong pinakamalapit sa kanya ay ang pinakamapanganib na demonyo. Ang dahilan kung bakit dapat nating tandaan ang kwentong ito ay iisa lang. Para kahit tayo man lang ay hindi makalimutan ang araw na iyon kung saan huminto ang buhay ni Isa sa edad na 23. Hanggang dito na lang ang ating talaan ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Kung nag-iwan ng marka sa inyong puso ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Pakiiwan sa comment section kung ano ang nararamdaman ninyo ngayon. Tiyak na babasahin ko ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa susunod na kaso. Salamat sa panonood. Ito ang talaan ng kaso.